Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa JRM Tokyo. At welcome din po sa ating Saturday Night Testimonies. Sa gabi pong ito, ibabahagi po natin ang mga testimonies ng ating mga single mothers sa second part po. Kaya sa gabing ito, pakinggan natin muli ang kanilang mga sasabihin sa lahat ng mga question po sa kanila. At uunahan po ni Ate Mel. Amen po, Ate Mel. Sige po, Ate Mel, bilang isang single mother, paano mo naibabahagi ang iyong pananampalataya sa iyong nag-iisang anak po? Bilang sa pagiging single mother, ang aking binabahagi ang ano ko sa Panginoon, sa anak ko, yung katulad ng ngayon, talagang kumakapit ako sa Panginoon at gusto ko rin po na yun nga na sinasabi ko sa anak ko na kailangan yung maging magkaroon siya ng takot sa Panginoon at lagi po siyang mag-pray at yun po na yun nga na lagi isa pa po yung mga verses katulad nung Psalm 91, lagi ko po yan pino-forward sa kanya at sabi ko sa kanya, basahin mo ito lagi, ipag-pray mo ito ang pray mo dahil ganyan, yan ang lagi kong ginagamit na prayers. So yun po, yun sabi naman niya, opo mama, yung ganun po siya. So Lord. Gusto ko po na dahil gusto ko rin po na magkaroon siya ng magkaroon siya ng takot sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Yes po. Yun lang po. Tanungin po natin si Ate Aida kung ano yung paano mo na ibabahagi ang iyong pananampalataya sa iyong mga anak. Before we forget, ilan po ba ang anak ninyo, Ate Aida? 3 po ang aking mga anak. Wow, 3. Ilan po yung babae? Meron po, ang panganay ko po ay babae, tapos sinundan ng 2 lalaki. Ilan po yung mga apo niyo po, Ate? Meron na po akong 4 na apo. Wow, ang dami no? Talaga po. Sige po, ibagi po natin yung kung ano yung... Glory to God. Sa habag ng ating Panginoon, iisa po kami ng pananampalataya. Ang 3 anak ko po ay nakakilala na rin sa ating Panginoon. Amen. At bilang magulang nila, ako po ay gabay na lang sa kanilang pananampalataya. Once na halimbawang medyo may nalilihis, i-guide ko lang po sila sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Ayun lang naman po ang magagawa natin bilang magulang, kung na sila ay paalalahanan kung nakikita nating medyo nagkakamali sila ng landas, na ang magiging gabay natin ang salita ng Diyos na alam na rin naman po nila na ayun po ang pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napaka-importante kasi yung, di ba, na gabayan mo sila habang sila ay bata pa. Di po ba, dahil kayo nga po kasi ang tumatayong nanay at tatay ng iyong anak. Kaya napakalaga po sa ating mga mothers na i-share talaga natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang kasama mo bilang husband mo yung Panginoon eh. Ay, totoo nga Di po. ba? Kaya wala tayo pong ibang choice. Wala po tayong ibang choice bilang isang single mother, kundi gamitin natin ang Panginoon bilang isang tatay nila. Amen po ba? Amen po. So, napakalaga po yun. Sige po, punta po tayo kay Miss Lynn. Ano po ang, paano mo na ibabahagi ang iyong pananampalataya sa iyong nag-iisang anak? Amen. Ibinabahagi ko po sa kanya na laging magpasalamat sa Diyos kung anumang meron siya. Laging magpakumbaba at may takot sa Diyos. At gusto ko rin po na makakilala siya. Bilang ako nakakakilala, gusto ko po siyang makakilala para maging example din po siya sa mga kabataan na kung ano po yung natutunan niya
bilang sa akin po, matutunan din po ng mga kaibigan niya, mga pinsan niya, kung ano po Amen. yung mga Hallelujah. naibabahagi ko sa kanya para sa Panginoon. Amen. Kasi iyan ang pamana mo eh. Di ba? Bilang isang mananampalatayang ina. Ang maipamamana mo, yung paglilingkod mo rin kung ano yung paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi di ba kagaya ng sabi kanina ni Pastora, ibinahagi din sa atin yung kung paano tayo kailangang ma-spread. Nag-iisa tayo, pero mai-spread natin ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya na kung maibagay natin ito sa ating mga anak, ito ay nag-i-spread sa mga kaibigan, sa mga Amen. pinsan, kahit sa mga lolo at lola, mga auntie natin. Amen. Di ba, na ibabahagi din natin yung ating pananampalataya. Kaya napakalaga na hindi natin ito ikikip ang pananampalataya natin, kundi ibahagi natin ito. Amen po ba? Sige po, sa ating pinakamamahal na pastora, alam ko kung ano alam na natin kung ano ang ibabahagi niya sa atin. So, paano mo, pastora, na ibabahagi ang iyong pananampalataya sa iyong nag-iisang anak? Magandang gabi po sa ating lahat at praise God, amen talaga dahil maliit pa lang yung aking anak ay nakakakilala na siya sa Panginoon. Amen. So yun po kasi dahil 3.5 years old siya nung nakakilala ako, and then sa paglaki po niya talagang I've shared so much kung ano yung nalalaman ko tungkol sa Panginoon as a mom. Gusto mo lagi na naibabahagi mo ang salita ng Panginoon sa kanya. So nag-grow po siya, naturuan ko siyang mag-pray, and especially sa lahat ng ups and downs niya during her nursing school at saka sa med school niya, talagang doon ko po talaga nakita that we were together talaga, fighting doon sa mga fears niya, lahat ng mga ups and downs niya. Talagang sabi ko, manampalataya ka sa Panginoon. In all you do, lagi kang mag-pray. At nandun ako lagi. As a mom, doon sa mga ups and downs niya, doon ko ibinabahagi ang Panginoon na magpakalakas Amen. siya lagi sa Lord. So with that, alam ko talaga na turuan ko rin siya by the guidance of the Holy Spirit, at sinasabi ko lagi na magpabalot ka ng banal na dugo. So lahat ng gagawin mo, kasi hindi po madali yung pag-aaral po niya. So nandun talaga with the guidance of the Lord at saka yung guidance ko rin sa kanya, yung po yung talagang na-impart ko sa kanya how to believe doon sa mga impossible things, na andun natuturuan ko siyang manampalataya sa Amen. ating Amen. Panginoon. Hallelujah. And also, especially this time of pandemic, kasi active siya sa duty. So, nandun talaga na kapag yung mga kasama niya, mga doctors or nurses, ay nagkaka-COVID po sila, so talagang na-surround po siya ng mga may COVID. So, yun lang po talaga pinagpapasalamat ko sa Lord. I always teach her how to pray at kung paano i-rebuke yung mga nasa paligid niya. So, napakahalaga po kasi yun that na tinuturoan ko siya na paggising pa lang niya, mag-pray na siya at lagi siyang nagpapabalot ng banal na dugo ng Panginoon. Amen. So, that is Amen. faith na madadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Amen. Amen. Sige po, sa next question po natin ay Ate Aida. Sige po, ano po ang pinakamahirap na parte ng pagiging single mother na nasa malayo po? Ang pinakamahirap po ay being apart sa iyong mga anak. Tatlo po sila na every time na aalis ka, parang bumabalik kahit matagal na, parang yung first time pa rin na umalis ka, na yun pa rin yung nararamdaman mong sakit. At alam kong ganon din sila kahit na hindi nila pinapakita sa akin. Makikita mo na lang sila tatalikod, tapos alam mong umiiyak. So, talagang being a single mom na malayo ka pa, ay iyon po ang napakasakit. Pero with the guidance of our Lord,
na nagiging siya ang nagiging kalakasan namin. Amen. Siya ang nagiging gabay para just go on with our lives, na kasama namin siya, na yun yung nagiging alam namin na well guided ng Amen. Panginoon, dahil ayon ang palagi naming hinihingi sa kanya. Amen. Ilang taon na po ba kayong magkalayo ng mga anak mo? 15 years na Wow. po. Tagal na, 15 di ba? years, opo. Ah. So, mga bata pa po Kasi sila noon. mostly kasi sa OFW, yung iba maraming malayo sa mga anak. Opo, tapos So, hindi napapabayaan, naliligaw naliligaw ng landas. Glory to God, talagang kapag kasama mo naman ang Panginoon, at kapag pinaubaya mo pag binigay mo sila sa Panginoon, talagang makikita mong well guided Amen, naman po sila. amen. Lumaki Tama naman po yan, po silang amen. malayo sa masasamang bisyo, Mm. na ayun po ang pinagpapasalamat ko sa Amen. Panginoon. Hallelujah. At sa patutuo niyo po, talagang makikita natin talaga yung talagang nag-victorious ka rin dun sa mga anak. Amen. Glory to God. Glory to God. Amen. So, ganun din po sa ating kapatid na si Lynn. Ano po yung pinakamahirap na parte sa pagiging single mother niyo po? Bilang sa akin po, napakahirap na bilang isang widow, napakahirap na maging isang nanay, isang tatay, na wala ang tatay na mag-guide sa'yo, sa anak mo, kasama mong mag-guide sa anak mo. Napakahirap po. So, thank you Lord at laging nandyan si Lord, na laging dasal ko nagabayan ng aking anak. Wala man ang tatay, nandyan si Lord, nakasama kong gabayan ng aking anak lagi. Amen. Amen. Talagang, lalo na po sa widow, di ba? Napakahirap. Opo, napakahirap. Kaya ang tangi mo talagang kalakasan na yung Panginoon. Amen. Amen. Widow ka na, single ka pa. Kaya talaga, mahirap po talaga. Napakahirap, lalo na po Amen, pag- di po ba? Pero dahil nandyan ang Panginoon, di ka talaga iwan ng Di ka Panginoon. Kahit anong mangyari. Amen. Di po ba? Hindi Dahil nakita ko po yan sa buhay ni Pastora Sally. Talagang, nung time na malapit na po talagang mamatay yung asawa niya, talagang on time ang Panginoon. Amen. Na kapag nawala yung asawa niya, nandiyan ang Panginoon na magiging asawa din niya. Kaya talagang on time siya. So, talagang nag-grow din siya doon sa mga problema na nangyari sa buhay niya. Kaya tingnan naman po ninyo ang pinakamamahal nating pastora. Amen po ba? Sige po, pastora, ibahagi po natin yung pinakamahirap na parte sa buong buhay mo bilang isang single mother. At widow din po siya, widow din po. Amen. Yung pinakamahirap na part po na naranasan ko talaga noong ma-confine ang aking anak, na hindi ako makauwi dahil ayaw akong payagan. So, alam po ninyo yon na yung during that time, second year siya sa kanyang nursing school nung time na after ng kanyang battery test, na-confine siya. And then, yun po yung talagang naranasan ko na napakasakit. Although, siyempre malayo ka na po, pero hindi mo siya masuportahan dahil nga ayaw kang pauwiin. So, during that time talagang sinupper ko rin. Nag-supper siya, nag-supper din po ako. Dalawa kami pareho ng aking anak nag-supper. So, yun po yung time talaga na sobra talagang very disappointed po ako doon sa sponsor ko po dahil hindi po niya ako pinauwi sa kalagayan ng aking anak. And then, yung ano ko pa doon, yung worry ko pa noong dati is yung na-biopsy siya. So, I wasn't there. Although na second year po siya ng nursing, na andun po yung takot niya sa needle. And talagang nung nakausap ko po siya, sabi niya, Mami, kailangan mong umuwi. So, hindi po ako pinayagan and none of my families ang naandoon para magbantay sa kanya. So, alam po ninyo, yun yung pinaka mahirap na part na naranasan ko after ng
nung nagkasakit po siya. And actually, nung iniwan ko siya, isa din po yun, yung pinaka mahirap na part. Kasi hindi po ako prepared. Hindi po ako ready na ganun pala yung mangyayari sa amin, sa family na meron po kami. So, yun po yung masakit nung iniwan ko po siya. Practically, kailangan ko pong umalis kasi talagang nag-0-0 na po kami. And then, para din sa future ng aking anak. So, masakit, but on the other hand, talagang ginamit din yun ng Lord because He has prepared something bigger kaysa doon sa mga frustration ko at mga pain ko sa buhay. Yun po. Amen. Hallelujah. So, natungayan ko rin po yung nangyari din po kay Pastora Sally. Yung time din po na hindi talaga siya makauwi dahil nasa hindi nga din siya pinayagan. So, natunghayan ko rin po yung buhay niya yun. Talagang makikita mo talaga na Panginoon pa rin ang gumagawa ng way kung paano mabantayan yung kanyang anak, kung paano makapasok, makalabas sa hospital ang kanyang anak. Kaya talagang napakasakit po yung time na yun. Marami pong naranasan si Pastora Sally kung iisa-isahin po natin yung mga ups and down ni Pastora Sally nung time na talagang lumalapit siya sa Panginoon. Talagang masasabi ko na yun ang pinakamahirap. Amen po ba? So wala naman tayong ibang wala naman tayong ibang tatawagin kundi ang Panginoon lang. Amen po ba? Amen. Amen. Gayon din pa, tunghayan po natin yung testimony ni Ate Mel kung ano yung pinakamahirap na parte ng buhay mo bilang isang single mom na nasa malayo. Yes po. Ang pinakamahirap sa naanuhan ko sa buhay ko bilang isang single, yung ito po, yung malayo sa anak ko. At mula nung nag-COVID, magti 3 years na hindi umuwi. Tapos yung anak ko, lagi niya sinasabi na, "Ma, umuwi ka na, namimiss na kita." Sabi niya gano'n sa akin. At sabi ko naman, "Oo anak, ipag-pray mo nak na mawala na itong COVID para magkita na rin tayo." Amen. Sabi kong gano'n sa kanya, "Mag-pray ka, ipag-pray mo." Tapos ang isa pa, yung pinakamahirap nung nagkaroon siya ng nilagnat siya, inubo, sinupon. Pero sabi ko dun po talaga ako nag-worry kasi siyempre itong COVID na ito. So, yun, pray lang ako kay Lord na nawa maging okay siya. Yun. Thank you din kay Lord dahil sa worry ko na yun, nandun siya na ginabayan yung anak ko. Naging okay po siya. Amen. Hallelujah. Sinabi ko sa pamilya ko na isuob lang siya, isuob ng isuob. Amen. Yun po. Tapos yun, sa pananampalatay kay Lord, hindi niya pinabayaan yung anak ko. At naging okay din po siya. Amen. Gumaling. Amen. Amen. Yun lang po. Sa lahat ng ating mga nangyayari, gaya nung sabi ko kanina, iisa lang naman ang tatawagan natin, di ba? At wala nang iba. At gaya nung sabi ni Pastora kanina sa kanyang preaching, na kailangan nagsasama yung belief, faith, at saka prayer. Kasi kapag naisama mo yung tatlong yan, di ba? Matthew 21:22, di ba? If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Kaya wala tayong ibang sandata, kundi ang salita lang din ng Panginoon. Amen. At yung pananampalataya natin, parating Amen. nandyan. Di ba yung gaya ng sabi ko, manampalataya ka rin lang naman. Lakihan mo na. Huwag yung maliit. Lakihan mo. Malaki ang Diyos We have a natin big God. Yes. Malaki ang Diyos natin. Siya ang naglikha ng langit at ng lupa. At siya ang naglikha sa atin. Kaya lahat ng bagay ay walang imposible sa Kanya. Amen. Kaya nga napakalaga sa isang Kristiyano, yung manampalataya talaga, number 1 po. Amen po ba? Amen. So, tunghayan naman po natin ang ating next question kay Lynn po. Ano yung pinakamasayang parte ng buhay mo bilang isang single man? Pinakamasaya po ay yung nakakilala po ako sa Panginoon
At through God, nandyan po siya na masaya po ako na nakakilala nga po ako at kasama siya sa mga yung plano ko sa anak ko dahil nga magkalayo po kami. Napakasaya po na nandyan si Lord dahil siya yung gabay ko, sandigan, sandalan sa lahat ng bagay. Amen. Amen po yan. Ang pinakamasaya talaga, yung nakikita mo, although na malayo kayo sa isa't isa, yung makikita mo siyang namumuhay talaga sa harap ng Panginoon, namumuhay Amen. sa salita ng Amen. Panginoon. Yun ang pinakamasaya. Kasama mo siya araw at gabi sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga, pinakamasaya yan. Amen. Dahil darating ang araw, di ba? Pag kinuha na kayo ng Panginoon, sama-sama kayo, holding hands. Di ba? Ay, ito yung anak ko, ito yung, di ba? Masaya. Masaya kasi ang maglingkod sa Panginoon. At masaya na nasama-sama kayo. Kayong dalawa mismo ang kaparti sa pananampalataya. Di ba ba? Amen? Kaya, mga kapatid, bilang isang single mother, maging masaya lang parati. Amen po ba? Amen. Sige po, tungayan po natin si Ate Aida kung ano yung pinakamasaya ng party ng iyong buhay bilang isang single mother. Ang pinakamasaya po sa pagiging single mother, with the favor and with God's favor and guidance, masaya po na nakikita ko na unti-unti yung fruit ng aming mga pagpapagal. Amen. Na hindi nawalan ng saysay ang mga sakripisyo nila bilang mga anak ko na nawalay kami sa isa't isa, na ngayon nakikita na namin unti-unti na yung mga na merong ng bunga. Ang mga pag nakikita mo na yung mga bunga ng mga pagpapagal nyo, yun po na bigay ng Panginoon, yun po ang masaya sa pagiging na kahit single mom ka, tapos na achieve mo yon sa tulong at gabay ng Panginoon, ayun po ang masaya para sa akin. Amen. Amen. Talagang isang, bonus. Opo. Regalo talaga sa iyo yun. Opo. Nakikita mo yung nagbunga Nagbunga. ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sige po. Si Ate Mel po, ano po yung pinakamasayang parte ng buhay mo bilang isang single mother? Ang pinakamasayang sa aking bilang isang single mother, yung nandito ako ngayon sa Panginoon mula nung nandito ako sa JRM Tokyo. Yun laging masaya lang kasi nandyan si Lord lagi na hinihingan ko ng tulong pag may problema Sa anak mo. sa anak ko, at yun po yung lagi kong idinadalangin sa Panginoon na tulungan yung anak ko sa pag-aaral niya, at yun naman po nagbunga. Laging sinesend niya sa akin yung result ng niya sa school niya. Salamat sa Panginoon dahil talagang may ipapakita din ang anak ko sa kanyang pag-aaral. At yun, kasi yun lang po talaga ang hiniling ko, na mag-aral siya, yung anak ko na mag-aral siya mabuti, para sa ganun maano din yung siyempre yung pagpapagod ko sa kanya dito, sa pagtutulong sa kanyang pag-aaral, pagbabayad ng kanyang tuition fee, ganun. So, yun po, yun, masaya dahil walang ibang tutulong sa atin kundi ang Panginoon, di ba po? Amen. Siya lang talaga ang Amen. sasandalan natin para sa ating pamilya. Yun lang po. Amen. Amen. Kaya thank you kay Lord. Okay, last but Masaya not... lang. Okay po. Yes po. Sige, last but not the least, ang pinakamamahal nating pastora. Ano po yung pinakamasaya po na isang single mother sa buhay niyo po at Pastora Sally? Actually, ang pinakamasaya na part ng aking pagiging single mom is being married to God.
Yung po siya. And kasi being married to God in Christ, you are complete. Amen. Amen. So, in completeness, talagang nagpapasalamat ako at nagpupuri sa Panginoon sa achievement na narating po ng aking anak. Without God, talagang hindi po yun lahat mangyayari. So, yun po yung encouragement talaga sa amin na mag-ina na yung pananampalataya, wag po tayong magwi-wave sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Throughout talaga our journey sa aming dalawa ng aking anak talaga, we've been through a lot of pain and napakarami talaga naming pinagdaanan. But now, masayang-masaya po ako as a single mom kasi tuwing nananalangin po kasi ako, I always pray na ang Panginoon ang mag-mother at mag-father sa aking anak. Kasi kaya ko po yun yung prayer ko kasi wala po yung presence ko din po doon. At mas makapangyarihan ang Panginoon. At Amen. mas magagawa ng Panginoon yung mga bagay na hindi ko kayang gawin para sa aking anak. And Amen. with God guidance talaga, nagpapasalamat din ako sa aking anak. Nagagalak talaga ako dahil nakita ko rin sa kanya ang pagiging mabuti niyang anak. So, Amen. we are best friends. Sabi ko nga, hindi kami pwedeng, walang secret sa amin. So, kailangan sabihin niya lahat ng mga bagay-bagay. So, that's what God did sa buhay naming mag-ina. Yung talagang, she is so highly favored talaga ng Panginoon. At doon po ako nagpapasalamat. At isang malaking kagalakan ko, yung nakikinig din po siya. So, talagang ganun po yung namin, lahat ng ups and downs niya, nandun po ako. Isang kagalakan ko din yun na hindi po ako nagagalit sa mga nangyayari sa buhay niya kasi matapat din po siya kasing anak. And blessed po ako sa kanya dahil yun po yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Although na marami po talaga kaming pinagdaanan sa buhay po namin. But yet, yun nga po na wag po na tayong mag-give up doon sa mga bagay na kung saan tayo ay nahihirapan because behind that talagang may ginagawa ang Panginoon. Kaya ngayon po nagpapasalamat po talaga ako at nagpupuri sa ating Panginoon sa kanyang pangalan dahil sa katagumpayan na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa amin ng aking anak. And together with the Lord, yun nga po yung nakakatulong na rin po siya para sa pandemya. And then, yun po ay isang malaking kagalakan po sa akin na isang achievement po niya bilang manggagamot din po. So, yun po, masayang-masaya po ako sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Tunay talagang sa single mother, napakalaga po talaga ang good communication at relasyon ng mga single mother, hindi man single mother, napakalaga po talaga ang good communication at relasyon. Lalo na po sa mga mothers na malalayo sa kanilang mga anak, importante po talaga yan. Kahit po ako hindi po mother, pero alam ko po ang pinagdaanan din ni Pastora, kung paano niya ginabayan, pinatnubayan sa pamagitan ng grace ng Panginoon sa kanyang anak. Kaya ang masasabi ko lang po, habang maganda ang relasyon ninyo sa inyong mga anak, gabayan niyo sila sa salita ng Panginoon. At makikita po ninyo ang reward sa huling panahon kung paano sila lalaki na may takot sa Diyos. Gaya na nga sabi ni Pastora kanina, di ba? Na habang ikaw ay nasa Panginoon, kailangan mong kumain ng salita ng Panginoon upang sa ganun maibahagi mo din po ito sa iba. Kaya lahat ng mga single mother po dyan, sa mga may mga anak, napakalaga po yung buksan po natin ang pagiging friend natin sa ating mga anak upang mapatnubayan natin sila sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Di ba sabi nga kanina ni Pastora ulit, sabi niya na ang pinakamalakas daw na panalangin ay ang mga mother. Totoo po yan. Talagang nakita ko po yan sa buhay ni Pastora Sally kung paano namin araw at gabi pinapanalangin si Dina para kasi wala nga po siyang kasama sa Maynila. Nag-iisa lang po talaga siya.
Kaya grabe din po yung panalangin namin para sa kanya. Kaya talagang napakahalaga ang panalangin, ang good komunikasyon at relasyon ng ating mga anak. Amen po ba? So hanggang Amen. dito na lang po. Magandang gabi po sa ating lahat at nawa na pagpala po tayo sa lahat ng mga testimonies ng mga ating mga kapatiran na ito, ng ating mga kanananayan, mga single mother po silang lahat. Sa susunod po ulit ay tunghayan po natin yung mga single naman po. Amen po ba? Amen. Kaya good night po sa ating lahat. God Good bless night po. God Ingat bless. po lahat, mga kapatid. Amen po.